Ilang pang hostages ng grupong Hamas ang pinalaya na sa pagpapatuloy ng tigil putukan ng Israel at ng naturang militanteng grupo. Samantala, isang Israeli-linked tanker naman ang napaulat na inatake ng isang armadong grupo sa Gulf of Aden. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Muling nagpalaya ng 17 bihag ang militanteng Hamas sa ikatlong araw ng tigil putukan. Binubuo ito ng 13 Israelis at 4 na dayuhan, kabilang na ang 4 na taong gulang na American-Israeli na batang babae. Kapalit nila ang halos 40 bilanggong Palestinians na pinakawalan din ng Israel. Naging mainit ang pagtanggap ng nasa libo-libong Palestinians sa mga bagong layang Palestino sa Ramallah. Sa isang pahayag naman, labis na ikinalugod ni US President Joe Biden ang patuloy na pagpapalaya ng Hamas sa kanilang mga bihag. Anya, sa ngayon ay puspusan ng hakbang ng Amerika, katuwang ang iba pang bansa para mapalawig pa ang 4 na araw na tigil putukan na magtatapos ngayong araw. Sa kabila ng umiiral na ceasefire, isang refugee camp sa Gaza ang nilusob umano ng Israel forces. Batay sa ulat, isang Palestinong magsasaka ang nasawi habang isa pa ang sugatan sa naturang kampo. Wala pang komento ang Israel hinggil dito, habang napaulat din ang pagpatay ng mga militanteng Palestino sa 2 umano'y impormante ng Israel, kung saan isinapubliko pa umano ng mga ito ang bangkay ng 2 biktima. Samantala, naitala naman ang panibagong pag-hijack ng hindi pa nakikilalang mga armadong suspect sa cargo vessel sa Gulf of Aden. Ang naturang chemical tanker Central Park ay naglalaman ng phosphoric acid. Ayon sa US authorities, agad rumisponde sa lugar ang US Navy warship at ngayon ligtas na mula sa armadong grupo. Joy Salamatin para sa Bayan.